Hey guys, Sir JP here. So naalala niyo yung video natin na nag-vlog ako or naglabas ako ng motor natin, yung Motorstar ADV Easy Ride 175cc na FI, no? Kung hindi niyo pa mapanood, i-click niyo na dito, no? So ayun guys, reviewin natin to today at yung mga specs and features na meron tong motor na to, no? So huwag natin patagalin pa, let's dive into it, no? At ito na nga guys, yung ating Motorstar Easy Ride 175A o yung ating Motorstar ER175ADV, no? So introduce ito ng Motorstar noong November na makikita mo na meron siyang sarili niyang identity. At kitang-kita yung pagka-brusko niya guys nung kanyang design at yung kanyang looks guys sa kanyang harap is para siyang sports bike, no? Pero pagpunta mo sa likod, magiging ADV category na, no? Available din ito sa tatlong kulay guys. So makukuha nyo ito in black, white, at yung ating gray. And napansin ko dito guys, sobrang ganda na rin ng quality ng rubber, nung matting, tsaka nung texture na carbon, nung kanilang fairings, at yung mga sticker na ginamit dito. Itong yellow na stripe na to, sticker na yan. So bagay na bagay sa gray natin. And then kita nyo naman yung details na nilagay sa motor na to, no? Ang daming details. At yung dating ADV na stripe is pinalitan ng sticker na Easy Ride 175, no? So bago na to guys, and version 2 na. And sobrang laki na rin guys and lapad nung kanyang smoke na windshield. So yung mga di nakakaalam guys, ito yung mag-shield sa inyo sa hangin, no? Para hindi tumama sa katawan nyo at ma-deflect nya. So mas maganda yung riding natin and comfort tayo dyan kapag meron tayong windshield. So sa version 2 naman guys is meron na siyang garnish, yung plastic na yan. In comparison sa version 1 na wala pa siyang plastic, no? And malaki na rin guys yung kanyang tank capacity with 10.2 liters na tank capacity. And yung fuel consumption naman niya guys ay umaabot ng average na 40 km per liter, no? Meron na rin pala to guys ng bracket for top box provision. So hindi ka na bibili ng aftermarket na bracket. Equipped na rin ito guys ng 4 na projector lamps. Ayan, meron na rin siyang passing light and then dalawang signal light sa baba. Ayan, so all LED na yan guys, both front and back. Ayan, so sobrang lakas guys ng kanyang ilaw sa gabi. At siguradong mapapansin ka sa kalsada. And naka-naked handlebar na rin pala guys, no? So marami kang malalagay dyan attachment. So example na lang yung ating Motovolve dyan sa gilid. Ready na rin to guys sa long ride dahil meron itong charging port, isang USB-A at isang USB-C, no? So hindi ka na magko-convert at rekta na charge agad. Naka full digital LCD panel na rin ito guys. So dito nyo makikita yung inyong mga info, odometer, yung inyong speedometer, yung gas, yung battery, yung check engine light guys at marami pang iba, no? So dito nyo rin pwedeng iset sa gilid, meron diyang pindutan. So natatouch yan guys and tutunog yan kapag nag-register inyong pindot, no? Sobrang bright yan guys, lalo pag gabi, umaabot yun dito, illumination dito sa may taas. So hindi naman kayo masisilaw, sakto lang. Nag-aabot siya hanggang dito yung liwanag niya, kulay blue, bluish. So maganda siya tingnan. So sobrang yung clarity ng info na makikita mo, kitang-kita mo agad lahat. And dito naman guys, may ating handlebar, nagustuhan ko yung kanyang rubber quality, yung bar end niya, mabigat din. Ayan, so meron ditong kill switch, yung toggle button guys sa gitna na yan. Yan yung pang toggle, so hindi automatically mag-iilaw yung DRL mo o daytime running light, tsaka yung headlight, kailangan pong pindutin yun guys. Then sa baba naman yan guys yung ating electric start button. And sa left side naman guys makikita natin yung ating headlight, low and high, yung busina at saka yung ating signal light. And sa may opposite side naman guys, passing light button. And take note guys, hindi siya keyless, so siya ay disusi pa rin, no? So makikita nyo sa tabi ng susian is yung kanyang fuel and seat na button. So pwede nyo pinutin yan guys and sobrang responsive. And then yung kanyang susian guys is illuminated din ng blue light. So pag gabi makikita nyo na umiilaw yan, no? And yung side mirror niya guys, sobrang ganda rin ng quality. So hindi ko napapalitan to ng bago or aftermarket. And modify ko lang siya para magmukha siyang long stem, no? Kumuha ko ng extension nung side mirror. At dito sa kanyang dual sport na gulong guys na merong front size na 110 by 80 by 14 yung kanyang size sa front. Disc brake at dual piston caliper na naka-telescopic fork na rin sa kanyang front. At yung sa likod naman guys is 130 by 70 by 13 yung kanyang size, no? And yung braking system naman niya sa likod guys is naka-single piston lang at naka-disc brake. So wala tong ABS guys, both front and back. So wala siyang ABS. Yung rear suspension naman niya guys is naka-dual coil suspension with sub-tank yan, no? So napakaganda nito guys sa lubak. Wala rin kill switch guys yung kanyang side stand. So keep in mind na dapat iangat nyo lagi yan bago kayo umandar. And hindi rin siya guys naka-liquid cooled, naka-air cooled lang siya at okay lang yan dahil pasok pa rin naman dahil under 200cc yung supported ng air cooling, no? And solid din yung feel ng kanyang pillion step. Sobrang tibay niyan guys para sa inyong angkas. And para naman guys sa kanyang engine, naka GY6 na rin ito. So hindi na to mahirap hanapan ng pyesa, no? 168.8cc, no, yung displacement niya based sa ating user manual. At meron itong 4-stroke single cylinder, no, single overhead cam at 2 valves lang to guys. And yung fuel system naman niya is fuel injection. And take note guys, wala rin pala tong kickstarter. And para naman guys sa sound test ng ating makina, ito na guys.
And yung kanyang storage naman guys is parang around 20 liters lang, and hindi kasya yung kanilang libreng Motorstar na helmet, sadly, no. So, much better talaga, or kailangan talaga na bumili kayo ng inyong sariling top box kung gusto niyo mag-imbak nung helmet, no? And then, wala rin siyang helmet hook sa ilalim, guys. And wala rin siyang underseat na storage para sa inyong mga tools. So, ang ginawa ko, guys, is bumili na lang ako ng Immortal na underseat bag at kinabit ko na, no? Tinurnilyo ko na lang kasama yung mga libre niya. And hindi rin tumatambang, guys, yung aking bar end. Yan, so relax na relax. Meron din siyang seat height na 770mm. And yung kanyang ground clearance naman guys is 130. So for me, nabababaan ako guys. Pero nung nagagamit ko na siya, nasanay na lang din ako. So masarap siyang i-drive guys. And yung Odo natin is 87 na. 87 kilometers na yung tinatakbo natin. Gamit tong motor na to. So 2 times pa lang ako nagpagas, isang 200 tsaka 400. Siguro nagpagas ako mga 60 km to. 60, 70 ganun. Tapos ngayon nasa 87 na siya ngayon, and then full tank pa rin siya. Harap lang tayo ng area natin. Baka pwede doon. No? Yan, so natry ko rin siya sa lubak. Siguro napansin ko dito yung harap. Medyo ano yung harap. Siguro papapalitan natin to ng knuckle bearing. Parang medyo matagtag yung harap. Hindi ko alam kung bumigay na yung knuckle bearing or... Pero parang kailangan ko siyang papalitan, no? Or papacheck natin yung shock. So far, yung experience ko naman dito, satisfied naman ako. Sarap din yung dalhin, tsaka iliko-liko ito. Tulad ito, lubak-lubak. Madali lang siyang dalhin. Hindi ko na siya pinapalagpas ng 60 masyado. Siguro under 55 lang ako. Pansin ako sa ano, medyo maano yung kanyang harap, matatag. Medyo no. Hindi ko lang sure kung braking period o ano. Pero tingin ko sa bearing eh. Kasi na-experience ko ito sa dati ko motor. Parang ganito. Siguro yung bearing ito kailangan higpitan or something. And ayoko na siyang dalhin pa or i-drive pa na malayo bago malaman. So preventive measures tayo bago tayo biyahe na malayo. So medyo tiptoe din ako dito pag di ako umapit sa harapan. Tiptoe ako. Pero dito sakto, flat-footed ako. Medyo atras tiptoe. Sa bababaan ako dito sa may handlebar natin. Parang kailangan ko ng riser dito. Hindi ko alam kung ilang millimeter ang the best dito. Para pag umatras ako sa upuan, nakaangat pa rin yung kamay ko, hindi mabibinat, no? Kasi i-straight ko yung paa ko eh. So, nice. So, sarap na i-drive guys. Basic. Easy dalhin. Ayun o, di abot yung paa ko na sa dulo. Kaya kailangan pa natin siyang piling ko taasan yung handlebar para medyo lumapit sa akin yung handlebar. No? So far sulit naman siya. Dito na lang tayo para siya. So kanabit ko na yung mga stickers. Yun lang naman guys, yung napansin ko dito. Yung quality ng upuan niya okay naman. So huwag nyo na lang pansinin siguro tong logo ng Motorstar kasi okay lang din naman yan. So kung gusto nyo na alibad ba lang kayo sa logo or something, ayaw nyo ng logo nila, magpaparasit kayo. Pero yung quality naman nung seat nila, malambot, piling ko sulit to sa long ride. Ayun, naramdaman ko na kahit short ride lang, sulit na sulit sa akin kasi sarap dalhin. Yung upuan, comfort, tsaka yung hatak niya the best. Siguro ang upgrade ko dito, papalitan ko ng bola. 13 straight sabi ng mga nababasa ko, no? Kasi yung stock ata nito is 15, so medyo mabigat. Kulang ako sa hatak, nakukulangan ako. Yan, so overall okay naman siya. Yun lang yung mga napansin ko dito guys. May mga question kayo or kung gusto nyo malaman sa motor na to, yan, sagutin natin yung kung sakaling alam ko yan. No? Kasi currently, naalam ko pa rin yung mga ng motor na to, may offer nito sa akin, sa features. Pero so far so good naman. Worth it naman yung pagkabili ko nito. Sure naman ako magtatagal to sa akin. No? Ano ko dito. So, ilang araw pa lang sa akin to. Mag-iilang araw pa lang. So, ilang araw pa lang. Wala pa siyang week sa akin. Yan. So, wala namang issue siya. Wala namang issue. Na-check ko naman. Okay naman yung riding. May mga papacheck lang ako kasi medyo meron akong discomfort sa sa harap eh. Parang uunahan na natin bago pa masira or something. No? Papacheck na natin na ganyan. Yan. So, this brake lang siya guys. Wala siyang ABS. So, okay na rin. Kung baga kung matagal ka naman ng bumotor. Ako 7 years ako nagbumotor. Okay naman din yung disc brake. Kaya namang basta hindi ka naman bumubuntot sa mga motor no? Or sa ibang sasakyan, kaya naman kumprahin on time. Okay naman yung performance ng brakes niya. Ito lang din yung kanyang panel. Siguro wag babasahin kasi parang may mga butos-butos dito.
delikado siya mabasa. Siguro iwasan yung pa-pressure washer to. Yung part na yun, tsaka dito sa ilalim. Sa price nito guys, ito ay nagkakahalaga ng 87,000 pesos. And nag-offer din sila guys ng 0% interest installment. So, depende yan per branch. So, itong motor na to ay para sa mga gustong makabudget na magkaroon ng ADV, no? So, malaki yung kaha, madaling dalhin, mataas yung handlebar. Ito yung bagay sa'yo, no? So, half the price ng mga main brands. And yes, kasi dahil maraming nawala na features na meron yung mga main brands, pero nasa sa inyo pa rin, no? Kung gusto nyo ng budgetarian, ito na yung bike para sa inyo. And kung marunong naman kayo mag-alaga ng motor, di ba? Why not? And isa yun sa mga reason kung bakit ako bumili. Kasi mura, madaling i-maintain, tsaka pwede yung 0% interest. No? Pwede ring 12 months and 18 months nyo babayaran. And meron din silang regular down payment, yung 7,000 plus 2 months advance. So pwede nyo hulugan siya ng 24 months, 30 at 36 months. And with that, dito na natatapos ang ating video guys. And comment down below kung meron pa kayong gustong idagdag sa ating mga content. And also like, share, and subscribe kung nagustuhan nyo yung ating video. No? Yun lang guys. Kita-kits.